Tulad ng binanggit ko noong nakaraan, we welcome any petitions to question any law that Congress passes. At para sa akin, oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng budget. Ang Korte Suprema, ang third branch ika ng pamahalaan. Nakita na natin ang papel na ginampanan ng executive branch, ng legislative branch. At ngayon makikita natin ang papel na gagampanan naman ng judicial branch. At para sa akin, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. At patunay ito na malakas at matatag ang demokrasya sa ating bansa patungkol sa anumang batas, kabilang na ang national budget. Sir, sabi po ni Representative Stella Kimbo na meron daw mga blanks sa BICAM report which people are now questioning. Well, tulad ng sinabi ko rin noong nakaraan, yung pinakita nila, hindi ko nakita yung pirma ko, kaya ayoko magkomentaryo doon. Pero kung meron, kaya nga may nakalagay na talata, hindi ba, sa pinakahuling pahina ng BICAM report, na inootorisa ang Committee on Finance at Appropriation na punuan anumang mali o pagkukulang dahil kinikilalang napakahaba ng budget. Sa dami ba naman ng linya nun? At kung merong conflict, kung may pagkakaiba, ang Bicameral Conference Committee report at ang enrolled bill ng budget, ang mananaig ay ang enrolled bill ng budget o ang GAA kung saan wala pong blanco at wala pong kulang doon. Hindi yan ang unang pagkakataong ginamit ang phrase na yan o ang salitang yan. Ginamit din yan sa mga nagdaang Bicameral Conference Committee na pinirmahan ng mga nagdaang Kongreso at respective chairpersons din ng Kamara at ng Senado. Pero marami sasabi na ngayon lang may mga blanks, tapos malalaking amounts kasi yung mga pinag-uusapan dun sa mga pero sa total nandun. Kaya nga otorisadong mag-correct, di ba? Kaya nga otorisadong punuan kung may mali. Dahil nga, yung totals nandun. Yung mga amount na bumubuo sa total sa isa o ilang departamento marahil, kaya nga otorisado silang punuan yon. Hindi mo masasabing walang ganyan noon. Marahil ang pagkakaiba, dahil sa tindi ng bangayan at away at hidwaan sa pagitan ng mga politika, ang kulay ng politika sa ngayon, kaya bawat isang bagay pinapadaan nila ika nga sa microscope o sa matinding ilaw. Pero hindi nangangahulugan na hindi rin yan nangyari noon. Pero magandang pagkakataon din to para sa akin. Ulitin ko, hindi ko ito kinakatakutan. Ito'y dapat yakapin natin bilang pagkakataon na makita yung tatlong ahensya ng pamahalaan, Executive, Legislative, Judiciary, na nagpa-function kaugnay sa isang napakahalagang panukalang batas. After na ipaubayan sa Committee on Finance and Appropriation na punuan kung ano man yung kulang, iba dapat kung ano man yung ipinuno nila, pinaaprubahan sa plenary ng both houses. Hindi. Kaya nga kung maaari, pakibasa yung huling talata. Yung mga pumirma ng Bicameral Conference Committee report, inotorisa yung komite na punuan yon dahil nga sa haba ng panukalang batas na ito. Dahil kung hindi, kailan matatapos yun? Dahil kung may correction palagi na maliit man o malaki, babalik ka palagi ng paulit-ulit, lalong hindi natapos yun. Tulad ng ginagawa madalas dito. Minsan yung clerical errors, bagaman wala nga ganung pahina, ganung talata sa mga pinapasa naming batas. Bagaman walang ganung talata, yung clerical errors minsan kinokorek na rin, basta't may pahintulot ng magkabilang panel. Ano? Di ba can amount to delegating the legislative powers to a smaller body? Hindi. Dahil susundin din naman nila yung naunang pinagkasunduan, hindi lang naisulat doon sa dapat pagkalagyan. Hindi sila ang nagpapasya. So basically, yung kung ano man po yung ipinunan nila dun sa mga blanco, napag-usapan na rin yun sa BICAM. Kumbaga, Yun ay sang-ayon sa pinagkasunduan at napag-usapan, hindi nga lang na-reflect at nalagay doon. Gaya ng sinabi ko, bilang pagkilala doon, yung talatang yun ay sinulat doon at hindi yan ang unang pagkakataong nakalagay yan. Sa mga nagdaang BICAM report, nandun din yan. Pero sa mga pagkakaroon ng questions, hindi ba yung reflective na haphazardly done yung budget? Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit,
ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Dahil ika nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. But how confident are you, sir, na hindi ito madideclare na unconstitutional? Take two na naman to eh. Sinagot ko na yan noong nakaraan eh. Kung sakasakali, ito ang kauna. Walang kulang sa General Appropriations Act. Ang kino-question bilang unconstitutional ay batas, hindi report. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung sakasakali na may madedeklarang unconstitutional na report. At dahil doon, yung batas din ay unconstitutional. There's always a first time, pero hindi ko pa nakikita ang nangyari yan. Pero sir, ang tamang proseso, kapag na-ratify na, touch move na dapat, wala nang baguhin. Ulitin ko clerical errors can be corrected at nakasulat palagi talaga yon. Pwedeng punuan ng kulang. Nakalagay yun doon. Pero sa plenary, Pangalawa, may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal, sa pinagdibatihan, yan ang katumbas ng Bicameral Conference Committee report sa mas simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, ang tawag dyan, journal entry rule o enrolled bill principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report nga na kung may pagkakaibang Bicam report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung aktual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yon ang batas. pero once na may mag-question sa Supreme Court, kasama ho ang Senate at House na magpapaliwanag na sasagot. Depende kung sinong, hindi ko pa kasi nababasa, mahirap sumagot at magkomentaryo sa isang kaso kung anong gagawin namin dahil hindi ko pa nakikita yung kanilang petisyon. Kung ano man ang kautusan ng Korte Suprema, ay siyempre, susunod ang Senado.